Nasa ikatlong linggo na ang gera sa Middle East, ngunit lalo pa itong umiinit. Napatay sa pagbomba ang mataas na opisyal ng Iran, kaya agad itong gumanti. Pinaigting din ng Israel ang pag-atake sa Lebanon. Nakatutok si JP Soriano. Gumanti ng pag-atake ang Iran sa Israel kasunod ng pagpatay ng huli kay Iranian Security Chief na si Ali Larijani. Ayon sa Israel, nahirapan silang salagin ang mga pag-atake dahil ginamitan ito ng cluster warheads na kumakalat habang nasa ere, kaya mas malawak ang napipinsala. Kasabay ng depensang yan, ay pinaigting ng Israel ang pag-atake sa Lebanon dahil nagpapawala rin umano mula roon ang grupong Hezbollah na sumusuporta sa Iran. Day 80 na ngayon ng tensyong ito na nagsimula sa pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran noong February 28. Kasunod niya ng panawagan ni US President Donald Trump sa mga kaalyado na isecure ang Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran na daanan ng mga barkong may dala ng langis mula sa iba't ibang bansa sa Middle East. Pero sabi ngayon ni Trump, karamihan ng kanilang NATO allies ay nag-abisong ayaw makilahok sa operasyon. Tumanggi ng magpadala ng warship ang France, Australia at Japan. Ayaw ring lumahok ng Greece, Germany, Italy at United Kingdom. Not happy ang isa sa mga tugon ni Trump. We don't need help. You know, that war has been long prosecuted as far as I'm concerned. They would have had a nuclear weapon within 1 month of when we had the B-2 bombers bomb the nuclear potential. I call it the nuclear dust. I think NATO's making a very foolish mistake. Sa kabila niyan, hindi anya handang iwan ng Amerika ang military operation sa Iran. But we're not ready to leave yet. But we'll be leaving in the near future. We'll be leaving in pretty much the very near future. But right now, they've been decimated from every standpoint. Yan ay kahit nagbabala ang United Nations sa paglalalalo ng gutom sa buong mundo kung tuloy ang gulo sa Middle East. The World Food Program is warning today almost 45 million more people could fall into acute food insecurity or worse. Sa United Arab Emirates naman, 2 Pilipino ang inaresto dahil sa pagbahagi online ng video ng nasaksihang missile attack. Pero bukod sa 2 OFW na inaresto sa UAE kamakailan, isa pang OFW sa Saudi Arabia naman ang inaresto din dahil din umano sa pagpo-post online ng mga missile strike na nasaksihan niya doon. Kaya paalala ng mga OFW, iwasan ang pagbabahagi ng video ng airstrike sa social media. We will help these 3 OFWs, including the other OFWs na humarap sa kanyang kaso. While they are incarcerated, we respect their laws. We respect their processes, but we will provide for legal assistance. Libre po yung abogado na ibibigay natin sa kanila. Kasabay nito, tuloy ang repatriation ng mga OFW at Filipino nationals sa Middle East. Kanina ay lumipad na ang ikatlong government chartered plane na susundo sa kanila. Kaisipan namin ngayon kung saan ang mga pwede silang lumabas sa mga Iranians. Ang labas nila is to Turkey. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras.